ma-clarify or malaman nila na may dati ka ng palang nautangan cooperatives attorney? Okay, sir. Ay, Ma'am Justine. So, gusto lang nating linawin na it's actually part of their... Mike, attorney po, naka-close po ata yung mic. Okay. Okay, ma'am. So, gusto nating linawin na actually that is part of the credit policy of a particular cooperative or financial institution. So, doon pa lang kasi sa initial engagement mo with that cooperative, so definitely meron yang pinapapirmahan na agreement wherein they will be allowed to conduct investigation, particularly credit investigation sa inyo po. So ngayon, with that agreement na you allowed them to conduct investigation, so yon yung of course they will this cooperative now will also ask assistance of other cooperatives pertaining to a particular loan applicant in their cooperative. So, ganun yung ginagawa. And of course, meron ding tinatawag tayong court checkings. So, when you say court checkings, you allowed, okay, that cooperative where you are applying for a loan na mag-conduct sila ng court checking. So, doon naman sa court, syempre, meron kang record doon. Lalo na kung meron ng small claims that were filed against you, di ba? So, magre-reflect doon sa kanilang report. So, eventually, or yung mga suppliers ninyo, merong tinatawag na trade checking din ng inyong suppliers. Marunong ba kayong magbayad ng inyong responsibilidad sa inyong mga suppliers, sa inyong negosyo? Okay, so, malalaman din yan. So, eventually, this information would be utilized, okay, for the evaluation of your loan application. So ngayon, syempre kung nakita doon na meron kayong tama sa inyong mga credit, yung like for example, your court checking, magre-reflect doon na meron kayong kaso sa small claims. So anong nangyari doon? So although you will also be given the chance to explain kasi nga meron ding due process na tawag, siguro simple ganun na lang para simplehan natin. So bibigyan ka rin ng pagkakataong magpaliwanag kung ano bang nangyari doon sa small claims na yon sa inyo. So kung syempre kung hindi mo ma-explain or you cannot secure clearance from the court, so definitely that case has not yet been settled. So ngayon sa punto naman ng kooperatiba wherein you already become a member at nag-apply kayo doon. So, syempre, that is part of their discretionary power to approve it or not. Hindi nyo pwedeng ipilit na dahil kayo ay membro, automatic na kayong qualify sa kanilang loan programs. Kasi nga, unang-una dyan, of course, your cooperative is operating on business nature. So, nature niya yan is negosyo pa rin. And of course, meron siyang mga pinangakuan na mga shareholders or members na makakatanggap ng dividends or interest on share capital or patronage refund. Kaya kailangan niyang kumita. Ngayon, ikaw na meron kang bad record, nag-apply ngayon ng loan, alangan naman nabibigyan ka or bigyan ka ng pagkakataon na pautangan pa, meron kang mga unsettled obligations with other cooperatives in the area. So, yun po yun. Gusto ko lang parating para hindi naman takutin yung mga miyembro na delinquent, but then again you have to be reminded na meron kayong hindi kayo dapat nag-iisip na dahil pwede kayong hindi magbayad ng inyong utang kasi anyway wala naman epekto yan sa inyo, but definitely there would be effects. So like yung example gaya ng sinabi ko, kung naging hindi ka maganda sa ibang kooperatiba, it would reflect to the future cooperatives where you would be availing their services. So, yan. Yun ang epekto niyan. So, baka hindi kayo pwedeng pautangin. Kahit sabihin natin na walang nakukulong sa pautang, basically, as a general rule, walang makukulong. Kasi, yun nga, nandun sa ating konstitusyon na non-imprisonment for non-payment of debt. Wow, naging happy ka pa doon. Pero actually hindi po. Yan is against
pag yung nagpautang sa inyo siguro is gobyerno, okay, pwede. Pero sa pribadong sektor, hindi po yan pwede. Okay, so baka pwede ka rin panagutin kahit paano. Gaya ng binanggit ko kanina, you might as well be liable for estafa or swindling. Lalo na kung merong mga tinatawag na misrepresentation that you have made to that cooperative. Okay, so yun nga rin ang kagandahan ng co-op na the officers can already, pwede nang yung mga kooperatiba natin na yan, pwede na silang they can already decide on their own na okay, so kayo po ay may ganito, mayroon kayong utang sa amin. So hindi na natin ipaparating pa sa korte. Pwede nyo, you can always discuss it with them na hindi agad or anything na you have offered as a collateral, hindi agad nila i-foreclose. Pwedeng ganun. So that is as well yung benefit din ng isang kooperatiba na pwede nyong pangutang. May katanungan po tayo dito sa comment section kay Kabongbo Felia Gracia. Good afternoon, attorney. Paano po kung nag-time deposit ka, tapos may bigla pong pangangailangan at gusto mo nang i-withdraw yung pera? Paano po hindi nila may release at mai-withdraw? Ano po kaya yung pwede mong gawin? Kasi pinapabalik-balik or balik-balik nila, wala namang maibigay sa akin. Yun po yung katanungan, attorney, paano daw po ba yung gagawin ni Kabongbo Felia? Okay, so yung tanong po na dyan is, unang-una, although it is under the law, pwede kang sumulat doon para they will also reply you in a letter. Okay, so pwede pwede rin sila, para kasi ang punto natin dito is not to teach you how to really, yung ipitin yung isang kooperatiba, hindi po. Yung gusto lang nating i-document yung ating mga action, for example, or gagawa lang tayo ng basehan, okay, in the form of document, like for example a letter sa kooperatiba sa ating request para sila din ay magre-reply through a letter as well. Okay, so but then again, yun nga yung sabi ko, through hard times and good times, I hope and pray na tayo din ay kasama rin, okay, ng kooperatiba. So, I really do not know. I cannot speak of that cooperative. Siguro dumadaan yan ng distress situation na hindi niya, siyempre, tayo naman, the fact that we are investors of that cooperative and we are protecting only our investment. But then again, even during hard times, hopefully, na we also help the cooperative na it would go back to its former glory para naman yung punto nga natin is para may balik siya yung kooperatiba yan sa kanyang former glory para kahit paano yung inyong yung ating investment ay hopefully ma-recover din. Okay, ma-recover din yan, hopefully, ng ninyo na investor doon sa cooperative po na yan. But then again, yun nga yung sabi ko na anong remedy that you can do in request to get your request, yung gaya yan, ang withdrawal ng yung deposit. So, I advise na you put it in a document. Document ninyo para sila din po ay sasagot po sa inyo through a document as well. So, yun lang naman. Yun lang naman po yung gusto ko dyan. But then again, although that is not already under the law, advice ko lang na kung yung co-op na yan is in a distress situation na kailangan din natin na kahit paano tulungan sila, so baka po pwedeng hindi nyo rin sila biglain doon sa inyong request, lalo na kung malaki yung investment ninyo. Kasi kung lahat kayo ganun yung objective, and of course, lalong maapektuhan ang inyong kooperatiba. And eventually, baka hindi na lang yung,
hindi ko naman, I'm still hoping for the best for your cooperative na they will also be recovered. Thinking na malaki siguro yung cooperative, yun na po yan. Kaya nahirapan din in a way dahil nga sa, yun nga, yung sa dami ninyo, and mag-withdraw kayo lahat, di wala nang patutunguhan yung co-op na yan. And of course, lalo na kung yung mga pera yung mga ini-invest nyo rin kasi, ini-invest din yan ng cooperative para kikita. So, ngayon, siyempre nagkahalo-halo na siguro dyan na nahirapan din sila to maningil doon sa kanilang pinang-investan or pinautangan doon sa ininvest niyo yung pera. So, nahirapan din silang ibigay sa inyo. But then again, actually, when you look into the law, dapat ibigay nila kung ano yung talagang investment nyo po doon. Okay, when needed. Okay, so yun po yun. Okay. So, attorney, yung iba, nasabi nyo na wala namang kinukulong kapag hindi nakakabayad ng utang. Pero yung ibang kooperatiba, attorney, may mga iba't ibang klase, may mga pang-agriculture ata, and then may mga for hospitalization na cooperative na yun yung gagamitin. Or pang farmers, yung mga may mga ganon na attorney na kooperatiba, ano po yung usually na nagagamit or sinasabi nating nangyayari ngayon regarding po sa mga cooperatives? Ano po yung mas usual na ginagamit? Credits po ba? Or sa mga magsasaka doon naman po sa farmers cooperative at mga yung ibang cooperatives pa na pwedeng applyan ng mga tagapakinig natin? Kasi may mga ibang cooperatives, attorney, na hindi alam ng marami. Yung alam lang nila, multi-purpose sa cooperative, credit cooperative. Pero sa paglilinaw, attorney, ano po yung kaya pagkakaiba ng mga ito? Or yung isang cooperative na pwedeng applyan para sa lahat, attorney? Okay, so actually sa batas, ma'am, iba't ibang klase yung there are several types of cooperatives under Article 23 of RA 9520 or yung ating cooperative code. So, yun nga yung nabanggit ko, merong yan, yung binanggit nyo kanina, consumers cooperative, merong producers cooperative, maraming klase yan. But then again, yung kasing mga cooperatives natin dito sa Ilocos are actually multi-purpose cooperative. So, depende po yan kung ano po ang nakalagay sa kanilang articles of cooperation. Kaya yung mga cooperatives na nag-engage na sa iba't ibang klaseng activities, ina-amend lang nila yung kanilang cooperative, yung articles nila para to accommodate other business activities. Like, for example, gusto ko nang magnegosyo ng shrimp production. Dati nagpapautang lang sila. Ngayon, tingin nila merong magandang negosyo din na pwedeng ipatayo para sa kanilang miyembro. Like, for example, yan, yung mga shrimp production, pwede silang magpatayo ay kumuha ng shipping vessel para sa kanilang fishing activity. So, ang gagawin lang naman nila is, yun nga, yung gagawa lang sila ng amendment sa kanilang articles of cooperation, and of course, they can already do that business activity. So, tayo naman, kapag MPC yan, all-encompassing, lahat ng mga other business activities, as long as it is not contrary to morals, good customs, okay, or contrary to law, pwede nilang pasukan. Okay, so yan naman yung ating pinaka-general rule dyan na susundin. So, then again, but basically, when you talk about co-ops, nag-start yan as credit co-ops. Yan ang hindi mawawala na activity ng isang kooperatiba, yung magpautang sa kanilang mga miyembro. So, yung mga pautang nila, may iba't ibang klase din. Kasi, depende kung anong grupo, kung ano ba ang dahilan kung bakit naipatayo yung co-op na yan. Kasi kung yan, it was established for a purpose na yung mga miyembro niya ay mga farmers. So, farmers co-op ang tawag, pero
ang activity ng farmers cooperative na multi-purpose din, kasi doon sa pangalan niya, like yung isa naming ina-assist na co-op, agricultural multi-purpose cooperative. So meaning, yung mga members niya siguro ito, mga generally speaking, mga yung karamihan sa kanyang membro would be mga farmers. So is it limited to farmers only? Hindi rin. Kasi nga multi-purpose naman siya. So everyone can become a member of that cooperative. But then again, kaya lang yung pinaka-focus niya might be the farmers. So meron ding mga MPC na lang, hindi na nilalagyan ng agricultural, para lahat ng taong gustong mag-invest doon, they can go. Okay, so kahit may negosyo ka, yun naman, wala ka namang farm, can you become a member? The answer is yes. Okay, so as long as it is covered within their articles of cooperation, nandun yun. Nakalagay sa kanilang purpose of existence, nandun yun. But general speaking, lahat pwede. Okay, na gustong magmiyembro, pwede. Okay, unless yung mga universities na intended only for their employees. So, yun siguro hindi pwede. Pero generally speaking, yung mga naipatayo sa labas ng isang organisasyon, okay, like for example, mga dyan sa ating mga kliyente dyan sa Ilocos Sur, gaya ng Kailian MPC. So although they originally started from the employees, and then eventually nag-expand yung kanilang operation kasi nga marami na ring mga miyembro na hindi na rin limited to the employees of a local government unit. So, yun, nag-expand na. So, everybody can already become a member. Ganun po yun. Okay. So, attorney, ano po ba yung maximum na pwedeng mahirap ng isang creditor? Okay. Sa cooperative. Kasi may mga iba gusto nila 100,000 to 500,000 na agad-agad. Yes. So, ano po yung usual na pwedeng hiramin ng isang creditor muna? Okay, so before, una-una yan is, of course, yung requirement kasi dyan, pwedeng, bago natin sagutin yan, ma'am, pag-usapan natin kung ano ba talaga ang requirements. Kasi in order for you to avail a loan of a cooperative, you have to be a member. Okay, so, yun yung pinakauna dyan. So, dapat miyembro ka muna doon sa kooperatiba na yon. So, yung pag may miyembro, of course, merong steps. Although, this is only as a general rule. Kasi, meron ding mga dinadagdag din sa ng mga iba't ibang kooperatiba para magmiyembro. So, but generally speaking, ito yung step. Una dyan would be, merong tinatawag na pre-membership seminar. So, ginagawa yan sa kanilang opisina, sa kanilang main office, or to their branch. So, doon, dapat kayo na magmimiyembro, huwag ninyong kaligtaan ang seminar na ito. Okay, so huwag nyo, do not take it for granted kasi minsan nagmamadali. Wag na lang yan, mag-fill up na lang ako ng form. Okay, so never mind. So kaya nga, na-advise ko rin sa mga cooperatives na sana meron na din kasi kayong video para dyan, para hindi na i-discuss na minsanan siguro, baka pwedeng magkakasabay na, panonoorin na lang nila, or you can ask their Facebook account, doon na lang i-discuss. Or mas maganda rin siguro na you will become maraming ways, okay, through social media that you can utilize, or even the radio, para yung malaman kung ano ang tungkol sa inyong cooperative. Okay, including your operations, kung ano ba yung values or other necessary aspects of your cooperative. So, pangalawa dyan is, of course, you accomplish the membership form and, of course, along with your requirements. So, like for example, yun nga yung nabanggit na kung yan is exclusive for employees, so ipakita mo yung inyong employment contract. Or kung dyan is exclusive for farmers, yung membership nyo sa RSBSA, mga ganon. So, but generally speaking, wala nang ganyan yata eh. Okay, so mag-fill up ka na lang, lalo na sa mga MPC, wala nang ganyan, na exclusivity of membership.
Actually, nag-encourage nga sila to increase their members, not only limited to a particular industry. Okay, so hindi na limited. So next is yung you of course you pay the membership fee and you just wait for their approval. So pag ni-approve na 'yan, okay, so pwede ka na bang mag-loan? So depende pa rin sa co-op na 'yan. Kung kahit na wala ka bang credit or merong sigurong depende na kasi sa co-op, baka pwede namang agad ng pautangin kanila kasi yung missing lang is that you are not yet a member. So yun po yun. So ngayon ang tanong, okay, member ka na. So ano ba yung pwede ka na bang mag-loan doon? So ang sagot natin diyan, so some co-ops would already accommodate you through a loan. Kaya lang merong kanya-kanyang ano yan, mami. Kanya-kanyang credit policy meron. Kasi kung for example, sa paglo-loan kasi, meron ding tinatawag na collateralized and non-collateralized. So for example, kahit na sandali ka pa lang na ilang taon ka pa lang na miyembro or ilang buwan ka pa lang na miyembro or kami miyembro mo lang sa co-op na yun, napatunayan mo through your income, for example, na meron kang kinikita na ganito, so pwede ka nang pautangin ng kahit nga 1 million, pwede ka nilang pautangin dyan sa co-op. Depende na sa kakayanan ng kooperatiba na yan na magpautang ng ganong kalaking halaga. Okay, so ang basihan dyan would become, of course, you are a member or yung inyong kita through your income tax return or your financial statement, titingnan yon. Or yung ikaw is, for example, empleyado ka, meron kang source of income. Okay, so yun yung mga tawag nito, credit enhancers na binabanggit na pwedeng basehan para sa pag-grant ng inyong loan. Kung magkano ba yon. Okay, so depende po sa co-op na yan. Kung magkano ang pwede nilang i-extend sa inyo. Depende naman kasi may mga co-op na naglalagay na mismo sa kanilang credit guidelines kung magkano lang ang pwede nilang ipautang sa miyembro. But generally speaking, kahit magkano yan, pwede nilang i-extend as long as makikita nila na maganda ang inyong credit standing, makikita nila yung source of repayment maganda, at you can truly prove na meron kayong kakayanang magbayad. So, walang minamandatong batas kung magkano ang pwedeng ipaloan or pwedeng maloan ng isang miyembro. Okay, so attorney, paano naman po masusukat yung penalty kapag hindi nakapagpakayad sa mismong araw or yung due date ng bayaran sa co-op, attorney? Okay, so sa utang, sa ano naman ma'am, sa payment naman, usually different cooperatives have different interest rates. May kanya-kanya sila ding feature sa kanilang mga loan programs. So, pero merong, siyempre sa amin, kung may mga pinapautang through the Land Bank of the Philippines, may pinapautang yan, merong minamandato na interest lang na pwede nilang singilin sa kanilang mga miyembro. This is only a special program. But then again, general speaking, sa pagbigay ng interest, nakadepende po yan sa kooperatiba. But then again, according to the court, ang maalala ko lang, ewan ko kung may adjustment, na it is considered excessive, okay, and unconscionable kung ang interest is more than 24% per annum. So masyado na daw, sobra na daw ang pautang, interest ng pautang, kung yung interest would be more than 24% per annum. Okay, like for example, yung isang 1,000 na pautang, yung interest niya yan is more than 24%, so that would be 240 pesos. Okay, yung interest, mas malaki na daw yan, sabi ng batas, in its decision. Although, wala na yung usury law na nag-impose kung nagde-define kung ano ang mataas na interest, pero yun nga, yung according to a decision by the Supreme Court,
Sa batas kasi binanggit niya na kung yung interest would exceed the 24% per annum mark, that would already be unconscionable, and that is already unconscionable. Masyado na daw and excessive, sabi dun sa batas. Okay, dun sa mga penalties charges naman, okay, so depende pa rin yan, ma'am, sa cooperative. So, merong mga penalties charges that are being imposed. Then again, yun nga, it should be in accordance with law. So, nabanggit na natin yung, kasi kung mga penalties charges naman kasi, because of non-payment, yun ang dahilan. So, meron, syempre kung non-payment yan, dagdag doon sa interest, yung penalties charges. So, depende rin sa mga kooperatiba yan, but in practice, it is actually, if I'm not mistaken, 24% din. Okay, of the 24%. Okay, yung kanilang standard na penalties charges. So, depende dyan sa mga kooperatiba if they would offer a more favorable penalties charges sa kanilang mga borrowers. So, yun naman yun. Kaya lang, yung nga yung sabi ko, ang kagandahan sa mga kooperatiba is pwede mong, kasi yung decision yan would depend upon the yung mga officers ng cooperatives or miyembro ng kanilang credit committee or management committee who are approving or denying a loan. So ngayon, may mga halimbawa, merong mga circumstances beyond your control that have affected your operations in your business, like yung isang farmer. So nabagyo na yung kanyang sinasakang lupa. So ngayon, syempre of course, kung binagyo yan, hindi yan makapagbayad. So what would the cooperative do? Or what would the farmer do in order to resolve that problem? Na meron hindi siya makapagbayad dahil nga sa merong bagyo na nangyari. So they can always negotiate with their respective. Yun din ang kagandahan kasi kayo lang din Ikaw as a member is also an owner of that cooperative. Ngayon, but then again, it will not also excuse you from not paying kasi it would also be unfair for the others na nagbabayad ng gusto na ikaw na delinquente will not be penalized. So, yun naman. But then again, gaya ng sinabi ko, may justification yan na hindi kayo makapagbayad. So, you just have to, ang action siguro na pwede nyong gawin is to go to the nearest branch or office. You prepare a simple letter request. And of course, your explanation for not being able to pay your loan on time. Hindi naman ibig sabihin na dahil sa may nangyari na, hindi na kayo magbabayad. Hindi naman. Okay, so hindi naman pwede yun. Kasi syempre meron din kahit paano, may nawala yan sa, sa co-op na yan. Kasi nga yung kanilang pinapautang sa inyo ay syempre galing din sa pera ng mga miyembro. Kaya syempre meron din silang sasagutin sa kanilang miyembro, kaya kailangan din nilang maningil sa inyo. So, yun po yun. Okay, attorney, sa ibang katanungan, kumbaga, ano po gagawin ng isang miyembro kung sakaling hindi siya or makahiram dahil marami nakahiram, so kailangan magbayad muna yung kasama niya bago siya makahiram. Ano po kayo yung pwede niyang gawin para sa emergency purposes na gagamitin niya is may makuha pa rin siya kahit konti, attorney. Kahit na sinabi na ng co-op na hindi pa pwede kasi karamihan sa kanila is hindi pa nakakapagbayad, kailangan na muna magbayad yung kasama niya bago siya makahiram ulit. So, ano po kaya yung pwede niyang gawin para kahit paano, attorney, may makukuha pa siya?
Okay, yes ma'am. So, siguro yung co-op naman na yan is wala na siyang wala nang additional funds to extend it to you dahil na ipautang yung availability of funds. So, minsan nangyayari din yan even in other business organizations. Hindi lang naman po yan nakalimit sa cooperative. So, kahit mga other business organizations, minsan yung allocated fund for a particular program, lending program nila, nauubos din. Kaya, first come, first serve. Naghihintay yan ng reflows o yung mga masisingil bago nila meron ipautang din sa iba. So, yan din yung problema minsan. So, anyway, may other programs naman yung co-op na yan na you can avail of. Baka yung kinabibilangan mo or doon sa ina-applyan mong loan ay wala na silang pondo para doon. So, you can always ask for other loan programs that the cooperative offers na you can access with. So, pwede naman yon. Okay, kasi minsan kasi ma'am, maraming programs yan na ina-allocate din ng co-op sa kanilang mga lending programs. Hindi nila pwedeng galawin yon kasi nga lalo na kung fully utilized. Gamit na yung pondo na yan sa program na yan at it so happened that it is that lending program which you applied for. Wala na silang pondo. So kaya siguro yung sinasagot na hindi na pwede kasi kailangan pa naming magpabalik or kailangan pa namin ng reflows coming from yung mga nangutang dito sa fund na to para meron kaming may pautang sa inyo. So legitimate ba na sagot yon ng co-op? Pwede po. Kaya lang, yung sabi ko, you might as well look for other lending programs of the co-op na pwede po kayong mangutang. Pero kung wala talagang at fully utilized na lahat, okay, so wala po tayong magagawa doon. Kasi unang-una, it's not a deprivation anymore. But then again, to you, as a member, kasi lahat naman kayo may karapatan. But then again, hindi naman lahat kayo ay pwedeng mapautangan. Kasi nga, yun nga, yung kung depende na lang kung yung co-op na yan, marami din silang nakukuhang investments coming from depositors. So, it so happen siguro sa inyo, yung nagtanong po dyan, is nataon na yung time na kayo po ay makapag-isip ng mangutang, fully utilized na yung co-op. So, yung advice natin dyan, you just apply for another lending programs of that co-op, or kung wala talaga, antayin nyo na lang na merong mga reflows or mga makukuhang bayad sa galing sa ibang doon sa mga naunang nangutang. Yun, antayin mo na may makapagbayad bago kayo pwedeng pautangin. Okay, so may question tayo, attorney, sa mga kabombo natin. So, a demand letter for a delinquent loan of 5,000 pesos that becomes 120,000. So, kasi po may lending ako noon bago umalis, 5K na lang utang ko. Tapos, pinadalhan ako ng letter sa house namin at naging 120,000 Wow. na. Paano po kayo yung gagawin ko, attorney? Okay, so yun naman, yun nga yung sabi ko na you can always, una dyan would be, di ba, maliit lang yung binayaran nyo. Ay maliit na lang yung utang nyo, so nagpatong-patong na lumaki na yung inyong utang. So, saan po ba yan? Co-op po ba yan or sa bangko? Kasi iba ang treatment kasi when it talks about banks. Kasi baka yan is collateralized loan and that was a loan long time ago. So, syempre yung money noon at compared now, lalo na kung collateralized yan, whichever is higher, kung ano ang mas mataas ang halaga, yung utang ba or yung property na that was used as collateral. So, syempre, alam nyo, ang sinusunod kasi dyan, yung value ng collateral. But then again, yun nga, pagdating naman sa kooperatiba, so most likely, yung mga utang dyan is non-collateralized. Or meron man pero unregistered. The title or the tax declaration is only for safekeeping
purposes. So, meron kayong kontrata. Ngayon, yun nga, sobra namang malaki na yan. So, parang, di ba, binanggit ko kanina na it is already excessive and unconscionable. So, pwede bang questionin yon? So, ang sagot ko naman is pwede. Kaya, pero, yun nga, yung sabi ko, pwede namang you can offer yung inyong yung settlement. Pwede naman kasing ano yan hindi naman lahat pupunta sa court to settle even credit obligations. Gaya niyan, di ba? Sa co-op kayo nakikipag-usap. So, how will you settle? Talk to your cooperative. Meron kayong demand letter. Siyempre sila naman, nagbase sila lang sa computation. But then again, dahil nga may computation yan ng interest. Kasi kung ilang taon na yan na hindi nababayaran, siyempre nagpatong-patong na. So, ngayon, sobra naman ng malaki sa tingin nyo. Ngayon, what are you going to do? So, kung saan man kayo sa mundo, pwedeng electronic mail. Yung magpanggitin nyo doon na you are interested to settle your obligation, but hopefully, merong reduction ng inyong penalties charges. Kasi nga yung loan mo is ganito na lang, syempre masyado nang malaki yun, hindi mo na rin siya afford. So now, you are offering this amount, ganon. Okay, so yan ang first step that you're going to do. So you ask for condonation of the penalties charges. But definitely, of course, negosyo kasi yan ng co-op na tawag nito, na to collect yung interest doon sa loan mo. So definitely hindi yan pwedeng i-forgo yung interest. Siguro ang pwede nilang i-forgo dyan is yung condonation of penalties charges. Pero I think yung gagawin lang dyan would be to reduce that penalties charges, kasi ano pang gamit ng penalties charges kung i-condone din lang lahat, di ba? Kasi hindi na siya magandang precedent or tutularan ng iba na okay, pwede lang parang hindi magbayad ng loan dyan. So baka pwedeng antayin ko na lang kung magkapera ako, saka na lang ako magbayad. So definitely siguro pakiusapan nyo na lang na pwedeng i-reduce yung amount ng inyong penalties charges. So lahat naman sa kooperatiba, napapakiusapan yan. But of course, subject to the approval of their credit committee. Okay. So yes, ma'am. Katanungan pa, attorney, mamaya yan at liliwanagin natin at yung mga gustong mag-comment, mga kabungko, i-comment section kayo, Timo po Radyo, bigan ng Facebook page, tapos itikastabad na mangilaw-lawagan ni attorney Akid Kanyatay Tatangamalam. So, ang sublita ito, babalik tayo, attorney, maya ang minutos sakbay di alas 3, hindi malam. Oras natin sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified.